Okay? So ito naman mga kababayan, ang pag-usapan natin ito mas matindi to sa mga matitinding balita ngayon mga ka-GP Natics. Ito, simpleng-simple lang. Pero grabe po pala mga kababayan. Ang ginagawa ng mga bilyar dahil itong nakalaban po ni Cynthia doon sa, alam po natin ang nangyari. Mga kababayan, natalo po si Cynthia Villar bilang kongresista po ng Las Piñas. Dahil itong si Cynthia, matapos po maging senador, nagpalit sila nitong si Camille. At si Camille naman ang umakyat, mga kababayan. Subalit, natalo po ito ni Mark Santos. Naalala nyo, mga kababayan, yung doon sa simbahan na dinuro-duro ni Cynthia Villar na pumalag at nanalo po sa kanya, mga kababayan, ay mayroong matinding mga pasabog dahil para daw kumita itong mga bilyar, mga kababayan, ang sinabi niya si Mama Bear, pati mga ilog at creeks, pinalagyan ng kalsada. Yari ka! Ayan, pinagbabaha ang Las Piñas. Halak ka! Oy, paano mo nalaman yan, GP? Ito nga po, nagsalita na, mga ka-GP Natics. Etong si Mark Santos. At panoorin po natin ang kanyang pahayag, mga ka-GP. At umupo po sa amin ni Mayor April Aguilar Aha. para ayusin po, i-dredge po yung two main rivers namin Ah. sa Las Piñas. Northern Kumot. Ang DPWH po, Oo. instead na ayusin yung river namin, Grabe, with due ha? respect po sa inyong lahat dito. Binanggit ko na po yan kay Secretary Bonoan. Mhm. Hindi ko alam. Kasi yung nag-initiate yata ng mga programa na lagyan ng kalsada ang mga ilog sa Las Piñas. At mga Paano? Tingnan nyo, isipin nyo na lang mga kababayan. Baka mamaya hindi nyo nakikuha yung konsepto. May mga ilog, may mga creeks. Ibig sabihin yan yung dinadaanan ng tubig pag may mga pagbaha. Or kaya pag napupuno ang lugar ninyo, dyan napupunta yung tubig. Kaya yan dinidredge, di ba? Pero ang ginawa mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung mga ilog na yun, yung mga creeks, pinalagyan ng daan. Pinalagyan ng kalsada. Do you think dadaan pa yung tubig doon? Siyempre, ang pupuntahan ng tubig sa kalsada mismo. Aapaw na yon kasi wala na silang pupuntahan eh. Ganon daw ang ginawa ng pamilya Villar, mga kababayan. At sino po ang kontraktor? Ha, dito nyo malalaman. creeks. Paano nyo kaya sasagutin ngayon yun? Oh. Kasi wala na yung nag-initiate nun. Baka Oh, makasuhan kayo lahat niyan. patay tayo dyan. Iniwan na kayo ni Mama Bear nyo. Ha? Oh. At hindi naman po ako masamang tao. Ang pinakamaganda po siguro, tibagin nyo na. Kaya nga, Kung tibingem, ayaw nyo, no? si chairman Sila tuloy na sasabihan imbestigahan. ko na tibagin nyo na. Yung mga creeks Aha. na bumaha sa Las Piñas dito, na hindi naman bumabaha yung mga lugar. Mhm. I-identify. In fact, Mr. Chair, I invited the President to see for himself yung ginawa doon ng DPWH. Pero alam ko naman, Thank you, sumunod Northern lang kayo Kumot. doon sa nag-initiate niyan. Pero i-correct natin yan. Aha. Magtulong-tulong tayo with MMDA. Alam niyo po, ituturo ko po sa inyo kung saan naipon yung mga box culvert na ginawa ninyo. Sabi ni Jojo Diestro, parang sa Cebu din ang style, inilipat ang ilog para may project. Pera talaga ang labanan, di ba? Mga ka-GP, grabe. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Tama. Sabi ko kay Secretary, tama na po. Pag umulan po na malakas, lubog na naman kami. Asan ang RD natin dito, Mr. Chair? Asan ang regional director natin dito? Sir, isang beses lang tayo nag-uusap sa telepono. Pero hindi na tayo nag-uusap ulit. At sinabi ko sa inyo na problema ang ginawa nyo. Under the Water Code, Presidential Decree 1067, bawal tayo maglagay ng kalsada Mhm. ng structure sa ilog. 6 meters. 3 meters lang yung easement. Wala si Kong Lani dito. Tinira pa nila yung kabila ng Bacoor para maging 6 meters lang yung kalsada sa Las Piñas. Grabe. Ano bang ginawa natin sa Las Piñas? Pag umulan po ulit, may namatay pong bata doon sa creek Ay, namin. yun lang, hindi maganda.
'Di ba? Ang tataba daw ng utak. Siyempre kasi pera eh. Every project, 'di ba, yung mga kongresista kasi natin, sila nagpo-propose. Tapos mga kababayan naaaprubahan ng DPWH, 'di ba? So, sa nagsasabi kanina na wala daw kinalaman ng DPWH diyon, mga kababayan ay totally disagree. Kasi ang mga kongresista, ang mga senador natin, sila yung nagre-request niya ng mga project eh. Tapos DPWH ang mag-aaproba. So, tingin nyo walang kinalaman? Sabi ko nga sa inyo, hindi po magagawa yung isang proyekto kung wala po nilang approval. Binanggit din yan ni Joel Chua. Di ba mga kababayan, sa mga proyekto nila sa Maynila na yung nga away-away nila ni Isko Moreno ngayon? Oh, ito maliwanag oh. Maliwanag na paglabag sa batas yung ginawa ng mga tao dyan. Pero, paano nakakalusot mga kababayan? Kasi, pati yung kanilang first engineer, mga ka-GPnatics, ay kakampi rin nila. Mr. Chair, with due respect po to this committee, pero sobra naman po kasi na eh. At ngayon po, sinasabi ko po sa inyo na pag hindi natin inayos ang mga nilagyan ng kalsada ng DPWH, marami pa pong mapipinsala sa amin. Imagine niyo po, I think more than a year ago, dahil po dun sa kalsada dun sa creek ng Las Piñas River, nagiba po yung buong perimeter wall ng Citadela Subdivision. Grabe. Wherein pumapasok po ngayon ang tubig doon. Hanggang liig po. Bakit po? Bakit po ginawa natin yon? I think we have to correct that. I am appealing to the good secretary. Wala po siya dito pero yung district engineer nyo, sunod pa rin na sunod hanggang ngayon. Gawa pa rin ang gawa doon. Sabi ko kay secretary, palitan nyo na yan. RD, maawa ka naman sa Las Piñas. Grabe, no? Huwag na kayong matakot doon. Ako nga nanindigan eh. Tama. Tapos na yun. Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. 5 bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. At ngayon, 450 billion. Sinulatan kita, RD. At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay secretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 450 million, 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Sabi ni Sad Boy, kawawa naman ang DPWH sa sitwasyon na ito. Kung hindi sila sumunod sa mga mambabatas natin, kakasuhan naman sila. Dapat sana may mga yagbol siya mga engineer natin sa DPWH, hindi yung pera lang kahit alam nila makakasama. In fact, mga kababayan, I do believe, ito mga to, ay meron din po silang natatanggap na share dyan. Imposible naman na wala. 'Di ba? Maaring sabihin natin, sila ang mayayari, malalagot kapag di nila sinunod yung mga senador o itong mga kongresista na to. Pero wala ba silang utak? Wala ba silang sariling pagpapasya? Yun pong isipin natin. Mga kababayan, imposible naman nagagawa yan na wala pong natatanggap. Yari ka! Diba? Meron at meron yan. Milyones ang pinag-uusapan dito. Phase 4. Oo. Phase 1. More than 90 million hanggang phase 3. Okay. Hinabol po yung 140 million. Sinong kontraktor? Oo. Sinong kontraktor? Sino? Pamangkin nila. Paktay tayo dyan, pamangkin ang kontraktor. Pag pamangkin kontraktor, kumita rin si pamangkin. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung D dyan, malulunod ang Las Piñas. District engineer. Parang si Engineer Alcantara. Mr. Chair, alam mo, na-appreciate ko po yung MMDA Kasi in-explain po namin sa San Miguel Infrastructure. Alam nyo po kung magkano gagastusin ng SMC para i-dredge yung mouth ng river namin? More than 300 million pesos. Naku po.
Samantalang ako po, hindi ako po makahingi ng pondo ngayon para Mhm. i-dredge yung river namin. Oh, hindi nga nagpapakita yung DE sa akin eh. Umiikot po yung mga Ah. taga-planning nyo doon. No? Okay. Tanong ng tanong. Sino po sinusunod doon? Ako po ang representative ng mga kababayan namin sa Las Piñas. Hindi po yung dating nakaupo dyan. Mapipilitan po ako na mag-file ng kaso doon Okay. sa mga accountable. Department of Public Works and Highways daw. Sabi ni Northern Gumot. Walang iya kayo, DPWH. tao dyan. Kita nyo? Ituturo lang kayo niyan. Tama rin naman yung kinalaman. sinasabi Siya lang dito. ang nag-initiate. Sinabi ko sa iyo yan, RD. Hindi siya madidimanda. Kayong lahat. Pasensya na po kayo, nag-i-emotional ako ngayon, pero totoo po lahat ng sinasabi ko. And ako po, i-endorse ko yung Parañaque Spillway Project. Ha? Bakit? Kinontra na naman. Ha? Wala na po yun eh. Bakit takot na takot pa kayo hanggang ngayon? Yung po ang sosolve ng baha natin. Parañaque Spillway. Panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan. Sinong umawat? Siyempre, si Mama Bear na naman yan. Mama Bear! Hindi ko nasasabihin. Kilala ni Congressman Kimbo si Mama Bear. Pero anyway, pinapatawa ko lang po kayo. Pero nakikiusap po ako sa inyo. Ha? With due respect po sa inyo, ako po ay ordinaryo lamang pong empleyado ng gobyerno dito sa Kongreso. Pero sana po, magsama-sama po tayo. Baka pwede tayo mag-usap. RD, RD, pwede tayo mag-usap. Tsaka siguro mag-appoint ka na ng bagong DE doon. Mag-usap tayo. Ako naman po, kahit sino dyan, i-appoint nyo. Pero wag lang po yung, alam ko po, lahat po doon eh. Sa opisina ng district po eh. Inaanak nila. Sekretarya nung dating sekretary. Grabe, no? Hindi po ako Talaga susundin impluensya eh. sa mga i-recommend ko sa kanila. Nalulunod na po yung mga taga Las Piñas eh. Habang sila So, nakahilata. Mr. Chair, maraming salamat po. Naghihintay po ako, Mr. Chair, pero it's worth it po. It's worth it po. Sana po magising na tayo. And I support the President's program. Siguro si Presidente, sana makita niya rin po ito. And I'm praying na ang DPWH at ang MMDA at ang local government. Alam nyo, Mr. Chair, lahat po ng ginawa doon, majority po noon, pag pinareview ko po sa kanila, wala pong building or construction permit. Ala, grabe oh. There's a need for an investigation po doon sa aming lugar. Eto, uuwi na ako pag may nakasagot sa akin ito. Bakit kayo nagtayo ng flyover sa alignment ng LRT? Andres, Sinong gustong sumagot, Mr. Chair? Sinong gustong sumagot? Alignment ng LRT sa gitna ng C5 extension na wala nang babayaran ng gobyerno sa right of way. grabe. Nilagyan ng flyover. Ginawa na naman ng pera. Mga kababayan, inunahan nila yung alignment. Para syempre, mga ka-GPnatics, pag inikot mo lang ng konti yon, another pera na naman. O Diyos ko, ang galing talagang gumawa ng kaperahan. Sana all. At ngayon po, i-realign, i-redesign. Yung flyover po, mga 300 million. Alam niyo kung magkano gagastusin ngayon ng LRT? At palalayasin na naman yung mga kababayan ko? Expropriate na naman yung lupa? Approximately between 1 to 1.5 billion. Tayo pong lahat magbabayad nun kasi sovereign guarantee po yan. Grabe mga kababayan, 1 billion to 1.5 billion dahil lang doon sa ginawa nila na imbis na alignment na yan, mga kababayan, inilagyan nila, ngayon i-realign. So, syempre, yung mga tatamaan sa pag-realignment mo, babayaran yung mga tao doon. 'Di ba? Lahat ng mga tao doon, paalisin mo, yung mga nakatira doon, papalayasin mo, babayaran mo yun. At sa simpleng pag-ikot ng ganon, mga kababayan, naku po, laking pera na naman, bilyones.
Nakita niyo po? Mhm. 5 billion na River Drive project. Papunta lahat dun sa negosyo nila. Mhm. Ang daming alagang aspi ni Mama Bear. Kitang-kita mo yung conflict of interest. Aha. Yung kalsadang pinapagawa nila ngayon. Mhm. I'm telling you now. DPWH. Wala pong deed of donation. Wala pong expropriation. Aha. Alam mo sagot sa akin ni DE? GAA po yan. Nako po. GAA daw. Kasi nag-imbestiga po ako dyan nung konsihal ako eh. Mhm. At ngayon, yung baha doon sa C5 extension, yung ginawa yung phase 1, phase 2, phase 3, walang drainage system po yan hanggang ngayon. Talagang pinilit, ano? Paano niyo po sasagutin sa akin yung lahat? Mhm. Sa mga kababayan kong taga Las Piñas, there should be accountability, transparency. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you po. Just Thank me. you, Congressman Santos. Just one question. Are you ready to state who this Mama Bear is? I will not, Mr. Chair. Yes, I figured. I will not. In time, maybe. In due time. All right. But I think the people are very happy that the Mama Bear is not there anymore. So you can count on me, DPWH. I will support all your projects in Las Piñas. Gibain nyo lang yung mga obstruction sa waterway namin sa Las Piñas. Kahit hindi ko na po kausapin yung DE. Mhm. Grabe mga ka-GPnatics yung ginawa nila. Nakita nyo, no? Yung mga ipinaliwanag niya doon na talagang ginawa ng paraan para pagkapirahan. At syempre, ang Pangulo natin, may nagtatanong kung paano daw niya mapapakulong at paano niya mapaparusahan yung mga senador, mga kongresista na mga kasabwat dito. That's a very, very good question, mga kababayan. At talagang katanungan niya ng lahat. Kasi alam natin ang impluwensya, alam natin ang network ng mga ito, kampihan sila. 'Di ba? We really don't know kung sino ang tunay mong kakampi. Malay mo, yung mga nasa tabi mo, PBBM, ay sila pala ang mga hudas. 'Di ba? Na ginagamit ang posisyon mo at pakikipagkaibigan mo sa kanila at ang pagiging kakampi mo noon sa unit team. 'Di ba? Alam naman natin maraming beses pagdating sa politika, kampihan 'yan sa, 'di ba? Pagkampihan 'yan kapag panahon ng halalan, mga ka-GPnatics. Pero abang 'yan ay nakakapit sa iyo parang mga linta. Gagamitin nila ang power mo, gagamitin nila ang lakas mo, gagamitin nila ang dugo mo, 'di ba? Para lang makasurvive. At syempre, mga kababayan, para makapagparami ng pera. 'Di ba?